Ngayong araw na to mga Guaps, Teacher's Day. Naglambing yung bunso ko na magdadala raw siya ng pagkain para sa kanyang mga teacher. Kaya ngayon, magluluto ako ng Korean fried chicken. At syempre, bago ako magluto, sasayawan ko muna kayo kahit hindi ako marunong sumaya. At ito na nga mga Guaps, itong gagawin kong Korean fried chicken. Ayan, natapon tuloy yung tubig. Itong gagawin ko na Korean fried chicken, 1 kilo ito. Pagpasensyahan nyo na yung itsura ko, mukha na akong bruha. At ito mga Guaps, ayan, yung isang buo na yan, hihiwain natin yan. Kasi diba ganyan yung mga Korean fried chicken, nakahiwa yan sa gitna. Kasi pag masyadong malaki, sasayangin lang yan ng mga kids. Tapos, eto, nung nahiwa ko na lahat, drain ko na yung tubig para tuyo siya, no? Para sa 1 kilo na manok, 1 pakete na chicken breading yung ginamit ko. Gumamit kayo ng kung anong chicken breading yung ginagamit niyo, yung sa tingin ninyong masarap para sa inyo. Tapos, kung gaano kadami yung chicken breading na inilagay ninyo, ganun din kadami yung cornstarch. Kung may magtatanong mga Guaps kung pwede all-purpose flour, hindi ko pa siya na-try. Cornstarch yung itrinay ko talaga. As in, grabe. Tapos nilagyan ko mga Guaps ng paminta. Kasi merong kakaibang lasa yung paminta, no? Pag nilagay ninyo sa kahit na anong mga pagkain. Lalo na ito, fried chicken. Mas lalong sasarap yung inyong fried chicken. Then, lalagyan ko ng 1 pirasong itlog. Medium egg lang ilagay ninyo mga Guaps. Huwag siya masyadong malaki kasi, alam mo, yung itlog, pag nasobrahan naman yan, alam mo, hindi nagiging crispy yung manok. Yan yung nagiging cause ng, yung manok, alam nyo yun, pag nahahanginan, nagiging siyang, nahuhunoy siya. Yung parang lumalambot, yan yun, pag nasobrahan yung itlog. So, ganyan lang, lamasin nyo lang ng lamasin hanggang sa mag-incorporate ng todo yung breading na inilagay natin. Wow! So, ayan, dapat ganyan ang itsura niyan mga Guaps. Hindi siya masyadong basa, hindi rin masyadong tuyo. At eto, mag-iinit na ako ng mantika. Pag nagprito kayo ng fried chicken mga Guaps, huwag masyadong mainit na mainit. Yung tamang-tama lang, no, na paglunod ninyo is magsisisi lang siya. Huwag yung parang kukulo kasi alam mo, mabibigla yung manok ninyo niyan ang mangyayari. Parang madali siyang maluluto pero hindi siya magiging juicy kasi magiging dry siya, masusunog. Yung bang mga ganon. So ito ngayon nakaluto na ako ng ilan, titikman ko na. O ayan mga Guaps, 'di ba? Napaka-crispy. Basta ang tip ko lang ha, huwag masyadong malaki yung itlog. Ha, yung tamang-tamang itlog lang. Kasi pag nasobrahan ng itlog, hindi siya magiging crispy ng ganyan. At ito na mga Guaps, naluto ko na lahat, no? Gagawin ko na yung Korean sauce. Hindi na na-record kanina, no? Hindi kasi nag-play yung aking cellphone. Bali, itong Korean sauce, pinaghalo-halo ko lang siya na ready-made na Korean sauce, ketchup, at saka nilagyan ko ng gochujang. Tapos hindi na ako nagdagdag mga Guaps ng asukal kasi matamis na yung Korean sauce na inilagay ko kanina, no? So, wag masyadong matamis, yung tama-tama lang. Haluin nyo lang hanggang sa lumapot. Tapos wag nyo rin kalimutang lagyan ng paminta kasi paminta is life. Then, tinikman ko na. Tikman nyo ha, hindi pwedeng magluluto kayo nang hindi kayo tumitikim. Tapos ako mga Guaps, pag naglalagay ako ng sesame seeds sa kahit na anong lutuin ko, hindi ko siya nilalagay ng yung luto na yung pagkain. Iniluluto ko siya kasi para paniguradong maluluto. And ito kasi mga bata kakain, kaya sinisiguro ko talagang maluluto yung sesame seed. Haluin nyo lang hanggang sa lumapot ng lumapot. And kanina mga Guaps, naglagay ako ng tubig ng konti kasi medyo malapot siya, no? At ito, hindi ko kinakalimutang lagyan itong aking Italian seasoning. Yan talaga ang hindi nawawala sa lahat ng mga putahe ko. Pagluto ng mga Guaps, ilagay nyo na siya dun sa manok na prinito natin kanina.
I-toast lang natin lightly, no? Huwag yung masyadong toast ng todo kasi baka naman lalambot yung chicken. So, kuha na lang ako ng spatula para ma-mix ko ng todo yung sauce and ma-incorporate ng maayos dyan sa ating Korean fried chicken. So, ito na mga guwaps. Hindi ko na to aantay na lumamig kasi anong oras na, no? Ipapadala ko na to dun sa eskwelahan ng anak ko. Baka hindi pa umabot sa lunch nila kung aantayin ko pag lumamig. So, ito sa box, lalagyan ko lang siya ng foil para ma-maintain nitong foil yung init ng fried chicken. Para pagdating sa school, mainit pa, crispy, and masarap. And sa lahat po ng ating mga magigiting, ating matsatsaga at mga mapagmahal na mga guro, Happy Teacher's Day. Sana sa maliit naming paraan, sa maliit kong paraan, napasaya namin kayo dito sa aking Korean fried chicken. Love, love, love!